Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Dinemonize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ang kanilang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Puro recycled lang. Ayon kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, ang mga testigo na pinapaharap laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Roque, posibleng inggit ang isang dahilan kung bakit pilit na pinupuntirya si Pastor Kibuloy. Sa tingin niya, may iba pang motibo sa ginagawang investigasyon laban kay Kibuloy. Iginiit naman ni Roque na ang pagdinig ng mga kaso at desisyon ng pagsampa ng kaso ay hindi trabaho ng Senado, na kung saan sinabi ng Korte na hindi maaaring basta-basta lamang magpakulong ang Senado dahil kailangan ring irespeto ang karapatan ng inaakusahan. Posible lang daw na planong tumakbo ni Senador Rizzo Hontiveros bilang presidente sa susunod na eleksyon. Kung kaya ay nagpapasikat lamang daw ito para bumango ang pangalan. So talaga po ito in aid of election to a higher office at the expense of others. Pastor Kibuloy. Well, wag po kayo mag-alala. Dahil sa demokrasya, numero po yan. Hindi po makakalimutan ng Kingdom of Jesus Christ members ang ginawa ninyo sa panahon ngayon na ginagamit nyo ang kanilang pastor para itaguyod ang inyong mga ambisyon sa politika. Alam nyo po, may kasabihan, para mapaniwalaan, kinakailangan kapanipaniwala po mga testigo. Pero pag ganyan po mga testigo na meron talagang galit doon sa kanilang tinuturo, talagang hindi po sila pwedeng mapagkatiwalaan. At dapat naman, as a matter of public record, dahil ang Senado po ay isang pampublikong institusyon din, dapat linalabas yung katotohanan na yung mga humaharap na mga testigo ay nagtestigo na rin sa mga kaso laban kay Pastor Kibuloy at nabasura yan. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Korte Suprema pagdating dito sa mga investigasyon nito? Alam niyo po, marami ng kaso. Ang pinakabagong kaso dyan ay yung Kiong Likudong versus Blue Ribbon Committee, na ang sabi talaga ng Korte Suprema, hindi po pwede na ikaw ay basta-basta na lang magsasabi na ikulong ang mga ayaw magsalita. Kinakailangan po ibigay at irespeto ang kanilang karapatan sa due process. Bigyan sila ng karapatan para bakit hindi sila dapat i-cite in contempt at dapat pakinggan ang karapatan ng mga witnesses na ito. Bukod pa po dyan, meron po tayong NERI versus Blue Ribbon Committee. Ito po si NERI, dating NEDA Director General, at ito po yung kontrobersiya na tungkol sa NBNZTE na di umano, sinabi ni Chairman Abalo sa mga panahon ngayon kay Secretary NERI, SEC, meron kang 300 dito. Abay, ang basa natin dyan ay 300 million. So ano po sabi ng Korte Suprema? Well, una-una, may karapatan ang mga humaharap sa Senado para malaman ahead of time kung ano yung mga tanong ng mga senador nang sila naman po ay makapaghanda. Pangalawa, meron din silang karapatan na malaman kung ano ba yung batas na binubuo ng Kongreso. Dahil lahat naman po na investigasyon sa Kongreso ay in aid of legislation, hindi po dapat in aid of election to a higher position. Pero kapag ginagamit mo lang po yan para magpapogi sa publiko, para ikaw makakuha ng boto dahil gusto mo pang manalo sa mas mataas na pwesto, miski sa nakalipas, ikaw ilang beses na hindi naman nagwagi, ay hindi po pwede yan. Kaya nga po, dapat po ang Senado hindi nila isipin na walang batas na dapat silang sundin. Meron po, yan po ay ang saligang batas na nagbibigay ng karapatan sa lahat, kay senador, kay ordinaryong mamamayan, kay pastor. Kaya huwag niyo pong isipin na parang nagjo-Diyos-Diyosan kayo dyan sa mga Senate investigation nyo. Isulat ninyo anong mga tanong nyo. Ano ba yung batas na gusto nyong mabuo sa pamamagitan ng investigasyon nito? At kung ito naman ay mapapatunayan na ito ay para lamang dinggin ang reklamo na binasura na ng ehekutibo sa opisina ng piskalya, dapat itigil po yan. In fact, ang sabi din po dun sa Bengso naman,
kapag ang kaso ay nasa ombudsman na, dapat tumigil na yung investigasyon dahil yan po ay makakaapekto na doon sa tinatawag na separation of powers. Dahil talaga naman po ang pagdinig ng mga kaso at ang desisyon kung talagang sasampahan ng kaso, yan po ay hindi trabaho ng lehislatura. Wala pong pagkakaiba yan doon sa sinabi ng Korte Suprema sa kaso namin doon sa Belgica tungkol sa PDAF or pork barrel. Walang puder ang kongresista na maggumawa ng kahit ano matapos maipasa ang budget. So dito naman po sa Senate investigation, walang puder ang Senado o ang Kongreso na mag-imbestiga kung yan ay naroroon na sa ibang sangay na gobyerno na talaga naman pong merong katungkulan para magbigay ng katarungan sa mga di umano'y mga biktima. So ngayon, bakit ba talaga nilang pilit na hinahabol ang Pastor Kibuloy? Well, siguro nandyan na rin yung inggit kasi magkaroon ka naman ng 7 million followers. No? Alam niyo po, maraming kumukwestiyon doon sa doktrina na sinasabi ni Pastor Kibuloy. Ako'y miyembro ng United Church of Christ of the Philippines. Okay? Meron din po kami mga paniniwala. Ang dapat na linawin na nasa saligang batas din po ang karapatan na magkaroon ng pananampalataya. Ano ba ibig sabihin yan? Ang karapatan o freedom of religion ay ang garantiya na po pwede kang maniwala sa kahit anong doktrina na gusto mong paniwalaan. At ang sabi ni Chief Justice Puno doon sa kaso ng Iglesia ni Cristo versus sa MTRCB, kung ang sagot sa masamang teolohiya ay ang mas mabuting teolohiya, so kinakailangan hayaan mo magbanggaan yung mga doktrina na yan. Dahil yan po ay kinakailangan magbanggaan talaga nang makapili ang taong bayan sa paniniwala na gusto nilang paniwalaan. Pero kahit ano pong doktrina ng Kingdom of Jesus Christ, garantyado po yan ng saligang batas. Wala pong pwedeng mag-question dyan. Ang pwedeng questionin ay yung mga akto na base sa paniniwala. Pero ang investigasyon naman po kay Pastor Kibuloy, hindi po sa akto, no? Ang tingin ko po, maraming mga naniniwala na in the first place, hindi nila tatanggapin na ang anointed one, si Pastor. Nakikitang national interest, no, patungkol dito sa kay Pastor Apollo para talagang ipagpilitan na siya ay dapat dumalo. Well, hindi ko nga maintindihan kung anong batas na binubuo ng Senado tungkol dyan, no? Dahil lahat naman ng batas na kinakailangan natin para magbigay proteksyon sa kababaihan, naroriyan na po. So talaga po ito in aid of election to a higher office at the expense of others. Pastor Kibuloy. Well, wag po kayo mag-alala. Dahil sa demokrasya, numero po yan. Hindi po makakalimutan ng Kingdom of Jesus Christ members ang ginawa ninyo sa panahon ngayon na ginagamit nyo ang kanilang pastor para itaguyod ang inyong mga ambisyon sa politika. Kaya nga sabi ni Pastor, kung talagang nais ni Senador Risa na mabigyan ng hustisya yung mga sinasabing victim, ay tulungan niya ito, bigyan niya ng matinding mga abogado at sampahan ng kaso, di ba? Kasi nandun naman talaga yung hustisya at the end niyan, mas parang pinapahirapan pa niya. Pastor tuloy, partner. Na-dismiss na nga kasi. Parang ginagawa nilang substitute ang Senado pag na-dismiss ng piskal at di makarating na hukuman. Hindi po ganyan ang sistema ng gobyerno natin. Hindi po alternatibo sa piskal kapag na-dismiss ang kaso ninyo, tatakbo kayo sa mga senador na nais pang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Hindi po ganon. Tsaka yung lumalas din sa investigasyon niya, parang guilty na agad May pinapanigan na Well, syempre, it's called trial by publicity. Okay? At sa akin naman po, may balik po yan. Lalong-lalo na sa mga politiko, hindi po makakalimutan ng taong bayan yan. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.